Maalab na pagbati, Pilipinas! Alam nyo bang may bagong tawag sa revised curriculum ng DepEd para daw sa K-10? Yan daw ang matatag. Parang ang gandang pakinggan, ano? Pero, ano nga ba ang binago sa curriculum? May mga kahinaan daw kasi ang K-12 curriculum sa ngayon. Kaya't ilang taon daw pinag-aralan ng mga eksperto ang mga pagbabagong mag-aayos nito. Batay sa resulta ng pag-aaral ng DepEd mismo, hindi nag-improve ang academic performance ng mga estudyanteng Pilipino mula nang ipatupad ang K-12 curriculum. Mas malala pa nga, sa Basic Education Exit Assessment na isinagawa noong 2019, lumabas na ang mga graduate ng K-12 program ay nasa low proficient level, lalo na sa usapin ng problem solving, literacy at critical thinking. Pero ano nga ba ang remedyo ng gobyerno sa ilalim ng matatag curriculum? Ito raw, decongestion. Ay baradong ilong ang peg. Binawasan ng matatag curriculum ang higit 11,000 learning competencies o mga dapat matutunan ng mga estudyante sa 11 taong pag-aaral. Sa bagong curriculum, 3,600 learning competencies na lang ang ititira. Ito raw ay para makafocus ang mga estudyante sa foundational skills gaya ng pagbabasa at pagbibilang. Sa ilalim ng matatag, babawasan ang subjects ng grade 1 to grade 3 mula 7 tungong 5 na may focus daw sa math at reading. Sa mga baitang na ito, may bagong subject ding tinatawag na makabansa na pagsasama-sama ng dating magkakahiwalay na subjects na araling panlipunan at ang music, arts, physical education, and health o MAPE. Grade 3 na, simulang ipapasok ang science at mula grade 4 hanggang grade 6, idadagdag na rin ang iba pang subjects kabilang ang araling panlipunan at MAPE. Para sa ating mga guro at estudyante, ubra ba ang ganitong pagbabago sa curriculum? Wala tayong tutol sa anumang mga asignatura. Halimbawa, hindi tayo tutol sa English, hindi tayo tutol sa ilang mga subjects na binibigay sa mga grade levels o kahit sa mataas na level. Pero kung ibabawasan ng mga curriculum at masasacrifice yung mga tinatawag ng mga critical subjects like araling panlipunan, dapat pag-isipan ng gobyerno Marcos Duterte. Lalo pa ngayon, sa panahon ng disinformasyon, may pangangailangan ang bata ay critical. Tingin ko yun yung hindi dapat ma-sacrifice. Sang-ayon ng youth group sa panawagang huwag isakripisyo ang mahalagang subject gaya ng araling panlipunan sa bagong revised curriculum. Sa katunayan, ampaw daw ang mga pagbabagong ginawa sa matatag curriculum. Kasi pareho lang naman daw ang tunguhin nito sa papalitang curriculum. Ang hubugin ang mga estudyante para magsilbing murang paggawa ng pandaigdigang merkado. Nakikita natin na ang issues ng K-12 goes beyond the curriculum. It is a matter of the orientation and the framework of the K-12 system. Ano ba ang orientation niya? Kung pinapanatili ng matatag curriculum yung orientation ng education system natin, na ang objective ay mag-produce ng cheap labor sa pagpapalakas ng technical vocational track. Bukod sa orientation ng sistema ng edukasyon, isinasantabi rin daw na pagpilit sa matatag curriculum ang mga pangangailangan ng mga eskwelahan gaya ng sapat na pasilidad, libro, classroom at maging sahod ng mga guro. Sa mismong Basic Education Report ni Vice President Duterte noong January, sinabi niyang kahit may higit 300,000 na public school buildings sa bansa, mga 100,000 lang ang nasa maayos na kondisyon. 2 in 3 school buildings sa bansa, either for repair o wasak na wasak mga besh. Pero ba't ganon? Kahit kailangan ng classrooms, balak lang magpatayo ng DepEd ng higit 1,000 classroom next year para sa mga grupo ng guro at estudyante. Totoong magiging matatag lang ang kurikulum ng pampublikong edukasyon kung totoong magsisilbi ito para kilalanin ng mga estudyante ang kanilang bayan, kasaysayan at mga tunguhin para totoong umunlad ng bansa. Kaya sa katotohanan, kung meron mang dapat tugunan yung bagong ang curriculum revisions natin, hindi dapat ito para tumapat sa mga international standard. Pero ano ba yung mga pangangailangan ng bansa natin sa kasalukuyan? Halimbawa, kung sa usapin ng pagde-develop ng industriya at ng agrikultura ng bansa natin, napakaraming mga profesional na maaaring tumulong dito. Pero bakit natin fine-frame na mga ibang bansa sila at maging OFW?